Alam niyo mga kapatid, hindi lamang kapangyarihan mga minamahal ang inilakip na mahalabang noon sa ministeryong ito. Hindi lamang kapangyarihan na mahalabang noon ang nagpapatunay sa ministeryong ito. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Dumating na sa atin ang kaharian na mahalabang noon. Maraming mga nangangaral ng salita na mahalabang noon na sila'y nasa katotohanan. Anong pruweba? Anong patutuo mga kapatid? Ano ang ebidensya? Ako mga kapatid ko, dati akong baptist. 12 years mga minamahal. Pero dahil sa kapangyarihan ng mahalabang noon, na-convert ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ano mga minamahal ang patutuo ng mahalabang noon sa akin? Kasi ang aking beloved mother na saved sa gawain ito way back 1989. At ako na rin po mga kapatid ko sumasama pero hindi seryoso. Isang araw nagpakita ng himala mahalabang noon. Isang araw mga minamahal, nag-house to house ang aming beloved barangay chairman. Siya po'y nagsusulisit. Ang sabi namin mga minamahal, nung siya po'y tumabad sa aming tahanan, chairman, para saan ang sulisit na yan? Pambili natin ng ataol. Sino ang patay? Hindi pa patay, mamamatay pa lang. Pero bumibili na po ng ataol. Yung kapitbahay namin, ang kanyang karamdaman ay goiter cancer. Dying na po mga kapatid, hindi na lumulunok, hindi na kumakain, hindi na umiinom. Inihintay na lang ang kamatayan. Dati mga minamahal, nakatira siya sa isang magandang bahay. Pero nung siya magkaroon ng karamdaman, nandoon na lamang siya sa ilalim ng kawayan. Binigyan ng tahanan na ito po'y tabing-tabing na sako, mga kapatid. Kasi mga minamahal, yung kanyang amoy, hindi na po maaaya ang isang nakakaamoy, mga kapatid. Napakalansa na po ng kanyang amoy. Pero alam niyo po mga kapatid ko, bakit ako naririto hanggang ngayon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Yung tao mga minamahal na inaagaw na po ng lupa. Yung tao mga minamahal na inaagaw na ng kamatayan. Yun ang ginamit ng mahalabang noon. Kung bakit ako nananatiling malakas sa paglilingkod sa mahalabang noon sa kanyang kahabagan. Yung taong yung mga kapatid ko, dying na. Mamamatay na lang. Yung kanyang bukol mga kapatid ko, napakalaki rito. May lumalabas mga minamahal na mga likido na kulay dilaw. Alam niyo mga minamahal, dala ko'y baguhan ng panahon na yon, nung sabi akay-akay ko para dalhin sa gawain ng malabang noon. Ang sabi ng aking mga tropa nung panahon na yon, Tol, saan mo dadalhin? Si Claire. Claire po ang pangalan noon. Sabi ko, dadalhin ko doon sa church ng aking nanay sa Jesus Miracle Crusade. O sige, total, mamamatay na rin. Sige, magbakasakali kayo. Ang sabi nila sa akin, binubuli ako. Pero nabigo ba mga kapatid ko ang mahalabang noon? Nabigo ba mga kapatid ko ang iyong abang lingkod? Hindi po. Nung siya po'y pinatungan ng kamay ng ating beloved pastor ng panahon na yun, pumutok yung kanyang bukol. Nung siya po mga kapatid ko'y binautismo sa tubig sa pangalan ng mahalabang noon, siya po'y lumakad. Hindi na po naglalakad yan. Nung kinuha ko mga kapatid ko, usong-usong ko lang mga kapatid, mas mabigat pa ang sanggol. Pero mga minamahal, nung kami po mga minamahal ay dumako sa gawain, sa dako po ng luneta. Nakalimutan ko mga minamahal, doon pala sa service, meron akong kasamang may karamdaman. Dahil sa excited ako mga minamahal na magkihalubilo sa maraming tao ng panahon na yon. Nakalimutan ko meron akong kasamang may karamdaman. After 15 minutes, hinanap ko sabagat alam kong hindi nakakabangon. Nung hinanap ko, hindi ko na siya matagpuan. Nung itinuro sa akin mga kapatid ko, naglalakad, nagpupuri sa mahalabang noon. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng mahalabang noon, hindi yan mauuwi na walang pakinabang. Sabagat ang sabi ng banal na kasulatan, kapag nangyayari sa isang ministeryo ang lahat ng biyaya ng mahalabang noon, dumating na sa atin ang kaharian ng mahalabang noon. Tayo mga kapatid ko ay nasa buong katotohanan. Everybody say praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pag-ibasa ba natin sa susunod na talata? Dito po sa unang Korinto, kapitulo 4, ang versikulo po ay 20 mga kapatid. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. Ito po sinasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Simple lang mga kapatid ko ang sinabi ni Apostol Pablo. Kasi mga kapatid ko sa panahon na ito, marami ang magdadala ng salita ng mahalabang noon. Pero tandaan nyo mga minamahal, ang salita ng mahalabang noon, hindi lamang sa mapanghikayat na salita. Hindi mo pwede mga minamahal, dalhin mga kapatid ko sa pa-English na something like that, something like that. Ang sabi ng banal na kasulatan mga kapatid,
Sa kapangyarihan, mga kapatid ko, napapatunayan na ang salita ng mahal na Panginoon ay sumasa iyo. Bakit, mga minamahal? Alam niyo po, mga minamahal, yung ating minamahal na kapatid, beloved brother Mauro Domingo. Siya po'y galing ng overnight. Dito rin po, sa dako po ng Lunak. Siya'y dumadalo ng panahon na yon. Habang siya'y natutulog, mga minamahal, biglang siya'y nagising sa sigawan ng kanyang mga mahal, ng kanyang mga kapitbahay. Sigawan, sabagat yung kanyang apo nalaglag sa mataas na puno, una ang ulo. Kung di ako nagkakamali, Aratilis yung kanyang inakyatan ng panahon na yon. Una ang ulo ng bata, sigawan ng kapitbahay, ginising ating minamahal na kapatid. Ang sabi nila, Apong Mauro, yung apo mo nalaglag sa puno. Marami na po ang nagsabi na ang bata ay wala ng buhay. Ang sabi ng iba, dalhin sa ospital, baka sakaling mabuhay pa. Pero mga minamahal, dahil sa tunay na pananampalataya ng ating minamahal na kapatid, ang sabi niya, ang Diyos namin ay bumubuhay ng patay. Ang ginawa niya, mga minamahal, iniakyat niya sa kanyang bahay. Sumunod ang kanyang mga kapitbahay, mga kapatid. Ang sabi ng kanyang mga kapitbahay, Apong Mauro, dalhin mo na sa ospital. Wala nang buhay ang bata, pero hindi niya pinakinggan. Siya'y lumuhod, mga minamahal, sinabi niya, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos ng aming minamahal na pastor. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Ikaw ang Diyos na bumubuhay ng mga patay. Patunayan mo sa aking mga kapitbahay na ito na ikaw ay bumubuhay ng patay. Habang siya'y nananalangin, mga minamahal, tinitingnan siya ng kapitbahay. May kumakalabit sa kanya, inistorbo siya, mga kapatid, pero hindi siya, mga kapatid ko, nagpapaistorbo. Sinisikap niya maramdaman, mga minamahal, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Maya-maya, mga kapatid ko, nung siya pumatong, mga minamahal, yung kanyang kamay sa katawan ng kanyang apo, biglang bumangon yung kanyang apo. Ang Diyos natin ay buhay sa ministeryong ito. Hindi kayo nagkamali ng inyong pananampalataya, mga kapatid. Sabagat tunay po, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag nangyayari ang mga bagay nito, mga minamahal, sa ministeryong ito, at kapag nangyayari sa pamagitan ng kamay mo, gumagaling ang karamdaman. Tandaan mo, mga kapatid ko, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan po ang sinasabi ng Bible. Ngayon sa huling panahon, maraming manliligaw ng ating pananampalataya. Yan po ay realidad. Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, maraming manliligaw, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid ko, ang kanilang hihimukin. Oopera ng mga pinansyal, oopera ng mga material, oopera, mga minamahal, ng lahat ng bagay na pangangailangan nila. Pero tandaan nyo, mga minamahal, ang biyaya ng mahal na Panginoon hindi nagmumula sa kamay ng tao. Hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao. Ang biyaya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, opo, totoo yung mga kapatid ko, may ginagamit. May ginagamit ang mahal na Panginoon sa kamay ng tao. Mga taong ginagamit ng mahal na Panginoon. Hindi, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng panghihikayat ng hindi tamang aral. Tuturo sa iyo, mga kapatid ko, ang maling araw. Ikaw ay oopera ng isang bagay, mga kapatid ko, parang ikaw ay mapasama sa kanila. Hindi ganun ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon na mailigaw ang bawat isa sa ating pag-ibasa natin na susunod na talata sa aklat po ng Pilipos. Chapter 3, verse 18 up to 19. Dito sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang kaaway na krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurian ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa Alam nyo, lupain. mga kapatid, maraming mga pastor ngayon, dinadala nila ang salita ng mahal na Panginoon. Pero yung kanilang interes, mga kapatid, yung pangangailangan ng kanilang tiyan, yung pangangailangan ng kanilang physical. Dinadala nila ang mensahe ng mahal na Panginoon. Kahit walang mga miracle, kahit walang himala, basta, mga kapatid ko, marunong kang mag-aral, fluent kang magsalita, marami kang mahihikayat. Pero dito po, mga minamahal, sa gawain ng ministeryo ito, ang mga tumatayo sa pulpito, mga minamahal, walang karunungan sa pamagitan mo ng panglupa. Ang karunungan na binabahagi namin sa inyo, iyan po'y nagmumula sa mahal na Panginoon. Na yan po, mga kapatid ko, ay may dakip na mga dakilang himala. Ang ating beloved brother, Biernes family, sa dako po ng Mayantok.
Tayo po nag-pioneering sa dako po ng Bayantok, mga minamahal, sa Kamiling. Tayo po, yan po'y bunga ng Pampanga. Isa pong pamilya, mga minamahal, sila po'y dumadalo sa gawain ng lunak. Dito po sa San Bernardo. Abang sila'y nagmamadali, araw po ng linggo, mga minamahal, sila'y nagmamadali papunta ng gawain. Meron silang isang sasakyan, ang sasakyan nila'y panahon pa po ni Tony Ferrer. Yung mga kotseng pinasasabog sa kanyang pelikula. Yan po ay model 1980s. Habang sila'y nagmamadali, mga kabady ko, papunta sa gawain ng mga halabang noon, hinahabol sila ng isang motor, mga kabatid, busina ng busina ang motor. Pero hindi pinapansin, mga minamahal, dahil nagmamadali silang papunta sa gawain ng mga halabang noon. Nung sila po ay magmenor, mga minamahal, inabutan sila ng motor. Pagkatapat ng driver na motor, sinigawan yung ating mahal na kapatid. Kanina pa ako busina ng busina sa iyo. Ayaw mong tumigil. Kaya sabi naman ng mahal na kapatid, ano bang problema, kapatid? Bakit mo kami hinahabol? Tingnan mo sa sakya mo, 3 na lang ang gulong. 1 na lang ang gulong mo sa harap. Kung magpatakbo ka ba, matulin. Yan po ang gawa ng kamay ng mahal na Panginoon. Tinignan nila, mga kapatid ko, oo nga, 3 na lang ang kanilang gulong, mga kapatid ko. Luma yung kanilang sasakyan. Bumabarurot pa, mga kapatid ko, sa kanyang pagpapatakbo dahil umahabol sa gawain. Yung kanilang gulong na una, mga kapatid ko, na kanilang iniwanan, ilang kilometro na po, mga kapatid ko, ang pinag-iwanan. Pero ang tanong doon, mga kapatid, hindi naman po straight ang daanan mula sa Bayantok hanggang sa Pampanga, liku-liku yan. Pero ang tanong, bakit hindi sila bumaligtad? Buhay ang Diyos natin sa ministeryong ito. Kaya mga minamahal, bakit ka manghihina sa iyong pananampalataya? Bakit ka mga minamahal, manghihina, mga kabady ko, sa mga bagay na dumarating sa buhay mo? Ang ating mga magulang sa mahalabang noon nagsakripisyo. Upang sila, mga minamahal, ay magdala ng mensahe ng mahalabang noon, tayong lahat ang binunga ng kanilang panalangin. Yung kanilang panalangin, yung kanilang pangangaral, mga minamahal, hindi lang nagtapos sa pamagitan lang ng pangangaral. Ito po yung naglakip ng iba't ibang uri ng mga himala. Lumipat tayo sa dako ng Cebu. Isang kapatid, mga minamahal, na isang manggagamot, isang doktor, may karamdaman na cancer of yung colon cancer, mga kapatid. Sakit ni Presidente, dati, mga minamahal, na Cory Aquino. Inubos siya sa pamagitan po ng financial, pero walang nagawa. Yung kanyang financial sa kanyang karamdaman ng colon cancer. Itong ating minamahal na kapatid, siya po ay may karamdaman ng colon cancer sa dako ng Cebu. Yung kanyang mga kaibigan, mga minamahal, sila ang nag-opera sa kanya. Dalubhasang mga manggagamot. First stage, mga minamahal, hindi siya gumaling. Nag-attempt ng second, mga minamahal, hindi ba rin siya gumaling? Nung siya po, mga minamahal, binahagi na ng salita ng mahalabang noon. Walang opera, walang bayad. Tumanggap sa mahalabang noon, nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng mahalabang noon. Ngayon nagpapatotoo, isa akong doktor, pero ang nagpagaling sa akin, ang mahalabang noon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo, mga minamahal, kung patotoo lang pag-uusapan natin, kami po way back 1990s. Di ba, mga kapatid, meron tayong radio program ng panahon na yon. Sa dako po ng Angeles sa System Plus, ayun, alam ng ating Brother Dan. Kasi si Brother Danny Cielo, kasama ko yan nung panahon pa po ng 1990s. Siya na po ay ginagamit din sa radio program. Kami po, mga panahon na yun. Kami po ay galing, mga minamahal, sa dako po ng Angeles, going to dito po sa Lunak. Kami po ay nakasakay ng public vehicle, mga minamahal. Kami po ay nakasakay ng isang pampasaherong sasakyan. Kami pong lahat ay punong-puno, mga minamahal. Kami po ay pauwi dito sa San Bernardo. Pero napansin ko, mga minamahal, yung pagmamaneho ng driver ay wala sa ayos. Kaya rebuke ako ng rebuke ng panahon na yon. Pagsabit namin sa dako po ng Baliti, malapit na po sa Lunak, mga kapatid ko, binunggo namin ang malaking akasya. On the spot, ang lahat ng kasama namin, mga minamahal na mga pasero, patay. Pero kami, pinag-ingatan ng mahalabang noon. Alam niyo, mga minamahal, kapag sa isang ministeryo nangyayari ang mga ganitong uri ng mga himala, lugi ba, mga kapatid ko, ang pagparito mo sa gawain ng mahalabang noon? Hindi po, mga kapatid. Bakit? Pag-ibasa natin dito po sa Book of Luke, last verse tayo, mga minamahal. Amen. Ito po sinasabi sa Lucas, Kabanatang 10,
at ang mga talata ay 16 patuloy hanggang 20. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa inyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan, inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maaano. 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Pwede ba natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Alam niyo mga kapatid, akala ninyo mga minamahal, dapat kayong mamangha dahil lang sa himala ng mahal na Panginoon? Hindi po mga kapatid. Tandaan ninyo, kapag ang isang minister na inaaniban ninyo, lumalayas ang mga iba't ibang uri ng mga demonyo. Lumalayas mga minamahal ang iba't ibang uri ng karamdaman. Pinag-iingatan ka sa magitan ng himala ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, huwag niyong ikagalak yan. Ang ikagalak ninyo mga kapatid, yung nakasulat na po ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Yan ang buong katotohanan. Gusto niyo pa ng patotoo mga kapatid? O sige, magdadagdag ako ng patotoo. Sa dako pa rin ang apalit, pag-uusapan naman natin ahas din. Yung anak ng ating beloved brother Manny Sese, dahil high tide mga kapatid, mataas ang tubig sa kanila. Ang sabi ng kanyang tatay, ang ating beloved brother Manny Sese na nasa piling na ng ating pinakamamalabang anak, bumaba ka, bata pa yung kanyang anak. Hanguin mo yung lambat sa ilalim ng silong. Alam niyo mga minamahal, bumaba yung bata, pumunta doon sa silong ng kanilang bahay, paghango niya mga minamahal sa lambat, nandoon pala mga kapatid ko yung Philippine Cobra. Bigla siyang tinuklaw. Maya-maya umakyat yung bata, mga kapatid ko, nanghihina ang sabi niya, tay, nanghihina ako. Ano man nangyari sa iyo? Tinuklaw ako ng ahas. Babaan sila mga kapatid ko, nakita nila yung ahas, napakahaba. Pero napatay nila mga kapatid. Pero hindi rin nagtapos. Yung bata nanghihina na mga minamahal. Kumakalat na mga minamahal, yung lason mga minamahal sa kanyang katawan. Ang sabi ng kanyang tatay, huwag kang matulog anak. Manalangin tayo, magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Alam mo, ang ginawa nila mga minamahal, hindi pinatulog ang bata, sila ba'y umawit sa mahal na Panginoon, nagpuri sa mahal na Panginoon. Yung bata mga minamahal na nanghihina na gusto na pong matulog, dahil kumakalat na ang kamandag sa kanyang katawan, pagkatapos nilang manalangin sa mahal na Panginoon, through prayer ng ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeda noong panahon na yon, yung bata ngayon mga minamahal, negosyante na ngayon. Nagbibigay na po ng pahulugan. Ang ating beloved Sister Adore Villanueva, wag na nating ilayo dito. Di ba mga minamahal, pinapatutupan ng ating beloved mahal na pastor? Noong pumutok ang Mount Pinatubo, binigyan ng parusa ng mahal na Panginoon ng Pampanga. Yung pamilya ng ating beloved Sister Adore Villanueva, meron silang anak na bunso ng 6 na buwan. Nung sila'y tumatawid mga minamahal, sa rumaragasan tubig, dito po sa Angeles proper ng panahon na yun, kasi yung lahar, umanap na po ng mga daanan. Kahit sa mga minamahal, dumadaan na yung lahar ng panahon na yun. Nung sila po'y tumatawid para mag-evacuate, yung kanyang 6 na buwan na anak mga minamahal, kanyang kalong-kalong, sila'y hawak-hawak, tumatawid mga minamahal. Nung rumagasa mga kapatid ko yung tubig na may kasamang putik, na may kasamang bato mga kapatid, inanod ang mag-ina. Nung sila po'y inanod mga minamahal, nasa ilalim sila ng tubig. Nasa ilalim sila ng putik mga minamahal na may kasamang tubig, na may kasamang bato. Yung bata walang kalaban-laban sa loob mga minamahal nung panahon na yon. Yung bata 6 na buwan pa lamang. Habang sila mga minamahal, inaanod ng tubig mga kapatid, mula sa Angeles papunta ng Pulumbulo.
Yung bata nasa ilalim ng tubig. Walang magawa, hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Pero ang patotoo ng ating beloved Sister Adori, habang sila'y inaanod mga minamahal, nag-hallelujah, praise the Lord siya. Nung siya po mga minamahal ay sumapit na sa malayong lugar mga kabadigo sa kanyang pagkaanod, kumilos ang kamay na mahalabang no, siya po mga kabadigo ay itinabi sa sidewalk. Nung makita siya mga minamahal ng mga rescuer, yung mga tao na nasa mataas na bahagi ng bahay, tinawag siya. Ang sabi niya, pumunta ka rito. Dito ka pumunta para hindi ka maanurin ng tubig. Nung siya po'y kukunin mga kabadigo, ang sabi ng isang tao, bitawan mo ang manika mo. Ang sabi niya, hindi mo manika yan, anak ko po ito. Napagkamala siyang baliw. Bakit mga kabadigo? Kasi mahaba ang buhok, mahaba ang kasuotan. Pagkatapos buwaghag ang buhok dahil sa puno-puno ng putik at buhangin, tubig mga minamahal ang kanyang katawan, pati yung nakabalot na sinasabi nila na manika. Sabi niya, bitawan mo manika mo, iabot mo 2 mong kamay. Ang sabi niya mga kabadigo, hindi po ito manika, anak ko ito. Napagkamala siyang baliw mga kabadigo, ang ginawa mga minamahal, siya po'y hinatak. Sa kanyang pagkakahatak nung panahon na yung mga minamahal, bitawan niya ang kanyang anak. Lumubog mga minamahal doon sa tubig na may kasamang putik. Ang sabi niya, ang anak ko na bitawan ko, huwag mo nang alalahanin niya, manika lang yan. Pero hindi mga minamahal, nagpatinag ang ating mahal na kapatid sa kanyang pagdukot. Sa paghahawin niya sa kanyang anak, umiiyak ang bata. Ang sabi ng mga nakasaksi, bata nga, hindi siya manika. Ibig sabihin mga minamahal, ang kapangyarihan ng mahalabang noon, yan ay lumilitaw sa sanglibutan. Yan po mga minamahal ay nagpapakita mga minamahal ng mga himala mga kabadigo, hindi lang mga kabadigo sa pamagitan ng salita, kundi sa kapangyarihan ng mahalabang noon. Ngayon mga kapatid, hindi ka ba matutuwa mga minamahal? Hindi ka ba nagagalak mga minamahal na tagpuan mo tunay na gawain na pinagpagalan ng mahabang ayuno ng ating mga magulang sa mahalabang doon? Na ito po mga minamahal ay linakiba ng mga iba't ibang uri ng mga himala. Biro mo mga minamahal, sila po'y inanod mga minamahal ng isang matabsing na tubig. Galing pa sa pinatubo. Dapat ang bata patay na doon. Pero mga minamahal, bakit buhay ang bata? Pinroteksyonan sila ng mahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag kayong manlamig. Gusto nyong maranasan ng himala ng mahal ng Panginoon? Magpakainit kayo sa mahal ng Panginoon. Huwag lang kayong dadalo sa gawain ng mahalabang noon para sabihin ninyo na kayo'y present sa gawain ng mahalabang noon. Dapat mga kabadigo, kapag kayo nasa gawain ng mahalabang noon, sikapin nyo na kayo bigyan ng kapangyarihan ng mahalabang noon. Gusto nyo pang patutuo mga kapatid? Oras na po mga minamahal, meron pa sana akong bibigay na patutuo. Gusto nyo pa mga minamahal? O sa dako po ng Amerika mga minamahal, beloved brother Lito Isla, siya po mga minamahal ay nakatira, residente ng Amerika. Siya po ay nakatira sa dako po ng Kapas. Siya po mga minamahal may karamdaman sa kanyang puso, lumalaki. Pinagamot sa dako ng Amerika, walang nagawa ang mga Amerikanong medisina. Ang sabi ng mga minamahal ng mga Amerikanong doktor, iuwi nyo na po sa dako ng Pilipinas kasi yung kanyang karamdaman ay papunta na sa stage 4. Kung ano man yung kanyang gusto, ibigay nyo na. Alam niyo po, katunayan po mga minamahal, hindi pa man umuuwi ng ating mahal na kapatid, pinagawa na siya ng lapida. Wala lang date ng kanyang kamatayan. Binili na po na siya mga minamahal ang kanyang lilibingan sa dako po ng Kapas. Sa kanyang pag-uwi mga minamahal, pinaghanda na sa kanya, pinakilala sa kanya kung saan siya ililibing. Umiyak ang kapatid mga minamahal. Ang sabi niya, ayoko pang mamatay. Nakita niya ang kanyang libingan mga kabaligo, itinuro na ng kanyang kapatid. Ayaw niya pang mamatay mga minamahal, sabagat sa kanyang karamdaman, wala na siyang kagalingan. Pero ano magagawa mo mga minamahal? Kinakalawit ka na ng kamatayan. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ang sino mas sumampalataya ay lalakip ang mga tandang ito. Magpapagalan kayo ng karamdaman. Alam niyo mga minamahal, umiiyak ang ating minamahal na kapatid nung siya po'y binahagi ng mga kabadigo ng salita ng mahalabang noon, tinanggihan ng mga daluhasang manggagamot sa dako ng Amerika, nung siya po mga minamahal, binahagi na lamang ng mga ordinaryong kapatiran, at siya po'y pumunta sa gawain natin sa dako po ng lunak nung panahon na yon. Yung kanyang pinaglagakan mga minamahal, nung kanyang paglalagangan mga kapatid ng kanyang labi, kung siya'y mamamatay,
ang inilagak doon mga kapatid ko, yung kanyang ate. Nauna pang kinuha na mahalabang noon yung kanyang ate. Yung ating mahal na kapatid, pinagaling ng instant na mahalabang noon. Gusto niyo pa ng patotoo mga kapatid? Ha? Gusto niyo pa mga kapatid? Alam niyo mga minamahal, meron akong patotoo. Sa dako na naman ng kapas, alam niyo mga kapatid kong ating beloved poblasyon na naman ang ating babanggitin sa inyo. Di ba nung panahon po na 1990s, rumagasa mga kapatid ko yung mga balang? Sino po nakakaalam niyan? Sinalanta ang buong Pampanga nung panahon na yon. Sila po mga minamahal ay dinapuan ng salot sa dako ng kapas. Mag-hysterical ang kanya mga kapitbahay. Yung kanilang palayan mga minamahal na sa kalagitnaan, yung kanyang kapitbahay na sa gawing kanan, yung kanyang kapitbahay na sa gawing kaliwa. Hindi nila alam mga minamahal kung paano nilang isisave yung kanilang mga balay kasi malapit ng anihin. Alam niyo mga minamahal, nung gabing yun, ang ginawang sandata ng ating mga minamahal na kapatid, sila lamang ay nagpuri sa mahalabang noon. Sila'y nanalangin sa mahalabang noon, kinaumagahan, rumagasa ang mga balang sa dako po ng kapas. Nag-iyakan ng kanyang mga kapitbahay, yung kanilang mga pinagpaguran ay nabaliwala. Pero alam niyo mga kapatid, yung sa gawing kanan, sinalanta mga minamahal ng mga balang. Yung sa gawing kaliwa, mga kapatid ko, sinalanta ng mga balang. Pero sa kalagitnaan na pag-aari ng kapatiran, buong-buo na hindi sinalanta. Bakit mga kapatid? Buhay ang Diyos natin sa ministeryong ito. Tama na mga kapatid. Oras na po mga kapatid. Sa oras nito, ang iniiwan ko lang na mensahe sa inyo, magpakatatag tayo sa paglilingkod sa mahalabang doon. Tandaan ninyo, more than 45,000 congregation ang umahawak ng Bible. Pero tandaan nyo, ang salita ng mahalabang doon may lakip na mga dakilang himala. Yan ay naganap sa ministeryong ito. Kaya mga minamahal, kung nagaganap ang himala ng mahalabang doon sa ministeryong ito, huwag nyong igagalak kung nangyayari ang mga himalang ito. Ikatuwa ninyo, ikagalak ninyo mga kapatid, sapagat ang pangalan ninyo nakasulat na sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalabang doon. Tayo po'y umawit mga kapatid.